Kumusta, mga kadisipulo? Maraming nagsasabi na kilala na nila si Jesus. Para sa iba, siya ay isang mabuting guro, para sa ilan, siya ay isang dakilang propeta. Pero sa araw na ito, hindi tayo titingin sa opinyon ng tao. Babalik tayo sa pasimula. Welcome sa ating unang episode ng Discipleship Series. Ngayon, hihimayin natin ang isa sa pinakamalalim at pinakamahalagang bahagi ng kasulatan, ang Juan Kabanata 1, versikulo 1 hanggang 5. Sino nga ba ang tinatawag na Logos? Sabay-sabay nating kilalanin ang tunay na Jesus. Bakit kaya salita o Logos ang ginamit ni Juan? Hindi ito aksidente. Noong isinusulat ito, may dalawang malaking grupo ng tao na binabangga si Juan. Para sa mga Hudyo, ang salita ng Diyos o memra ay ang kapangyarihan ng Diyos na lumilikha at nagliligtas. Kapag sinabi ng Diyos, nangyayari. Pero para naman sa mga Griego, ang logos ay ang divine reason. Ang lohika o batas na nagpapatakbo sa buong universo para hindi ito maging magulo. Ang ginawa ni Juan sa tulong ng Diyos ay napakatalino. Pinag-isa niya ang dalawang kaisipang ito at sinabi, ang hinahanap ninyong kapangyarihan at ang hinahanap ninyong lohika sa mundo ay hindi lang isang ideya, siya ay isang persona. At ang personang iyon ay si Jesus. Sabi nga ng dakilang preacher na si Charles Spurgeon, kung hindi siya Diyos, siya ay hindi makapagliligtas. Kung hindi siya Diyos, ang krus ay isang pagkabigo. Bakit ito mahalaga? Kasi mga kapatid, kung si Jesus ay tao lang na namatay, ang kanyang kamatayan ay hanggang doon lang. Pero dahil siya ang Logos, ang walang hanggang Diyos, ang kanyang dugo sa krus ay may sapat na halaga para hugasan ang kasalanan ng bawat taong mananalig sa kanya. Ang ating kaligtasan ay nakadepende sa katotohanang si Jesus ay Diyos. Si Jonathan Edwards, isa sa pinakamatalinong teologo sa kasaysayan, ay may napakagandang paliwanag dito. Sinasabi niya na ang Logos ay ang walang hanggang idea o larawan ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. Isipin niyo ito. Bago palikhain ang mundo, ang Ama ay pinagmamasdan na ang kanyang sariling kaluwalhatian. At ang perpektong larawan na iyon ng Ama ay ang Anak. Kaya kapag nakikita natin si Jesus sa Ebanghelyo, nakikita natin ang mismong kaisipan at puso ng Diyos Ama. Siya ang eksaktong representasyon ng kaluwalhatian ng Diyos. May isang maliit na salita sa Griego na binigyang diin ni R.C. Sproul. Sa bersikulo 1, sinabing ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salitang kasama doon ay pros. Hindi lang ito basta katabi. Ang ibig sabihin nito ay face-to-face. Ipinapakita nito na si Jesus ay may sariling pagkatao o personality na kaiba sa Ama, pero sila ay may pinakamatalik na relasyon. Mula pa sa kawalang hanggan, magkaharap na sila, nagmamahalan, nag-uusap at kaisa sa plano. Hindi kailanman nag-iisa ang Diyos. Siya ay laging may katuwang sa loob ng banal na Trinity. Maraming grupo o kulto ang sumusubok na baguhin ang Juan Kabanata 1 talata 1. Sabi nila, ang salita ay isang Diyos, small letter D lang daw. Pero sabi ni John MacArthur, mali ang ganoong basa. Sa orihinal na Griego, ang pagkakasulat nito, Deus en ho logos, ay malinaw na nagtuturo na si Jesus ay may parehong essence o kalikasan ng Diyos. Hindi sinabi ni Juan na si Jesus ay naging Diyos. Sinabi niya na siya ay Diyos noon pa man. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Si Jesus ay hindi nilalang. Siya ang manlilikha na hindi kailanman nagkaroon ng pasimula. Pagdating natin sa bersikulo 3 hanggang 5, makikita natin ang kapangyarihan niya. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Isipin mo ang pinakamalayong bituin o ang pinakamaliit na DNA sa loob mo. Lahat yan dumaan sa kamay ni Jesus. At ito ang pinakamagandang balita. Sa kanya ang buhay at ang buhay na ito ang liwanag.
Marahil nararamdaman mo na ang mundo ay sobrang dilim ngayon. Pero tandaan mo ang pangako sa bersikulo 5. Ang liwanag ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi ito kailanman na daig ng kadiliman. Walang dilim ng kasalanan o hirap ang kayang pumatay sa liwanag ni Jesus sa buhay mo. Balikan natin ang mahahalagang aral na nakuha natin sa ating mga guro. Kay Spurgeon, nakita natin ang kahalagahan ng kanyang pagkadiyos. Na kung wala ang kanyang banal na kapangyarihan, ang krus ay walang saysay para sa ating kaligtasan. Kay Edwards, nalaman natin na ang Logos ay ang walang hanggang idea o kaisipan ng Diyos. Si Jesus ang perpektong refleksyon ng kaluwalhatian ng Ama mula pa sa simula. Kay Sproul, binigyang diin natin ang salitang pros, ang matalik na face-to-face na relasyon ng Ama at ng Anak sa loob ng banal na Trinity. At kay MacArthur, napatunayan natin sa pamamagitan ng gramatika na ang salita ay hindi lang isang Diyos, kundi tunay na Diyos sa kalikasan at diwa. Iisang mensahe ang sigaw ng kasaysayan at ng mga guro, si Jesus ay Diyos. Mga kadisipulo, hindi ito isang lesson lang sa eskwelahan. Ito ay tanong ng buhay at kamatayan. Sino si Jesus sa iyo? Kung siya ay isang guro lang para sa iyo, susundin mo lang siya kapag gusto mo. Pero kung naniniwala kang siya ang Logos, ang Diyos na lumikha sa iyo at ang liwanag na tumatalo sa dilim, karapat-dapat siya sa iyong buong buhay. Isuko mo ang iyong mga takot, ang iyong mga plano, at ang iyong puso sa Kanya. Salamat sa pagsama sa akin sa unang bahagi ng ating series. Marami pa tayong pag-uusapan. Sa susunod na episode, tatalakayin natin ang isa sa pinaka-shocking na katotohanan. Ang salita ay naging tao. Paano ang Diyos ng universo ay naging isang sanggol? Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung ito ay naging pagpapala sa iyo. Mag-subscribe at i-hit ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang part 2. Hanggang sa muli, manatiling lumalakad sa liwanag ng Logos. God bless you.